This video is about plot, conflict, and point of view. Earlier, we discussed about character and characterization. Ito yung lecture para doon. Feel free to pause and copy the lecture if you'd like. Take a screenshot. Now, let's move on to the lesson. Ito yung three-part information or lecture. Feel free to screen capture. So, this is part 1. Part 2, screen capture. And part 3, paki-screen capture. Now, let's talk about plot. Ang plot tungkol sa sequence o pamituki-tuki or pagkakasunod-sunod ng mga events sa story. Ito yung 6 parts ng story. Siyempre, may beginning, middle, at conclusion. Sa una, sa exposition. Second is inciting incident, rising action, climax, falling action, and resolution. Para matandaan mo to, gumawa tayo ng shortcut. Exposition, inciting incident, rising action, yung C, climax, FA, falling action, at resolution. Now, let's do the next part. So, yung first 2 letters nandun, X, in C, tapos re. So, X, in C, re, C, fare. So, sa exposition, ang pinag-uusapan natin, character and setting, inciting incident, dun magsa-start yung conflict. 3, rising action, yun yung kung saan mas magiging komplikado yung story. And we have the climax kung saan yung pinaka-exciting moment ng story. Tapos falling action. Doon pagkatapos ng climax, ano yung naging solusyon o nangyari. And last is the resolution, yun yung ending or end ng story. Let's take a look at them one by one. Sa exposition, i-introduce yung character. Dito, pinag-usapan natin, sino ba? At saka saan nangyayari yung kwento. Ito, pinapakita kung sa isip natin kung saan magaganap. Sino ang gaganap. Next, we have the inciting incident. This is the part kung saan mag-uumpisa yung problema. Example, si Jack makakita ng mapa. Siyempre, ang problema, gusto niya makuha yung treasure. Next, si Anna, mawawala sa kanya yung notebook. So, yung si Anna at yung notebook ang pagpumula ng problema. Max, ito yung dog, hahabulin niya yung strange animal. Doon magsa-start yung problema kasi later maliligaw siya sa forest. Next, yung rising action, yun yung isang bagay na mangyayari bago yung main problem o pagharap ng main problem which is the climax. So, ito yung rising action papunta sa climax. Si Jack, kailangan niyang harapin yung wild animal para mahanap yung treasure. Si Anna, kailangan niyang mahanap yung notebook, siguro para sa report. Si Max, yung dog, mawawala siya sa forest at mahihirapan siyang hanapin yung daan pauwi. So, next, yung climax, yung rurok o pinaka-tip o pinaka-exciting part, yun yung pinaka-important moment. Dito si Jack, gusto niya kunin yung treasure, makikita niya yung treasure, pero nakalock. Tapos, si Anna, makikita niya yung notebook, pero hahabulin o hahanapin pa niya yung school bus. Next, si Max, makakamit siya ng hiker na tutulong sa kanya para makauwi. So, ito yung paghahanap o peek o paghaharap. Next, yung falling action. Pagkatapos ng climax, ito yung resulta. Si Jack, bubuksan niya yung treasure, tapos kukunin niya yung gold. Si Anna, makikita niya yung notebook mula sa driver ng bus.
Tapos si Max, makakabalik sila dun sa farm kasama yung hiker. Next, yung resolution, yung ending, masosolve yung problema ideally, pero hindi lahat ng kwento nasosolve ang problema. Number 1, si Jack, magiging rich kasi syempre, anong gagawin niya sa gold? Next, si Anna, matatapos na yung project niya on time kasi nakuha niya yung resource material which is yung notebook. At si Max, safe na makakauwi na sa bahay at happy. Now, let's check kung naiintindihan natin yung question. So, you will be writing numbers 1 to 6 para sagutan to. Paki-pause para i-capture yung mga question o para makita yung mga questions. Ito yung next, yung 3 and 4. And finally, yung 5 and 6 na questions. So, sasagutan nyo to, letters only. Capital letters lang yung sagot. So, isusulat nyo 1 to 6 sa pad paper or sa Google Form kung meron akong ibibigay. So, next is the story. Ito yung activity 2. Babasahin nyo yung story tungkol kay Emma. So, ang ginawa ko, on the next slide, pinagsunod-sunod ko siya. Makikita nyo, ito yung mga parts ng story. Ito yung part 1. Ito yung next. Ito yung susunod. Ito. Tapos, ito. So, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito yung sunod-sunod na parte ng plot. Now, ang gagawin mo sa number 7 to 12, i-arrange mo or ilalagay mo sa number according to dun sa sequence na kailangan. Example, kung alin yung number 1. Kunwari, ang gusto mong number 1, Emma loves to bake cakes and enters a contest. Kung yun yung gusto mong, yun ang ilalagay mo sa number 1. Kung yun ang sagot mo, baka naman hindi. You will decide based on your understanding dun sa plot na pagkaka-explain ko. Next. So, pagkatapos mong sagutan, ideally, you will answer this on your pad paper or dun sa Google Form na ibibigay ko. Next, ito yung answer key. Dito yung makikita yung sagot. Conflict. Ang conflict tungkol sa problema. Problema o struggle dun na mangyayari dun sa story. Ngayon, ang problema may apat na klase. Pero, dalawang main types. Yung una, within the character. Yung next is outside the character. Sa within the character, meron tayong isang klase. Sa outside the character, merong tatlo. Now, kapag ang conflict within the character, ang kausap o pinoproblema niya, nangyayari sa kalooban niya. It's within the character. Ito yung example. Students deciding whether to confess after accidentally breaking a friend's phone. Ang problema, nasira niya yung phone, yun ang problem. Pero, hinaharap niya yung problema sa sarili lang niya. Kasi dito, hindi pa niya kinakausap yung friend niya. Nagdi-decide siya within him or herself kung sasabihin sa friend o hindi. In the next part, merong isang teenager nagsastruggle kasi kinakabahan siya or nanginginig siya kapag may ipipresent siya sa school play. So, ito ang problema niya, magpe-perform siya sa school play, pero hinaharap niya yung problema within him or herself. Kasi nagsa-struggle siya sa sarili. Yung struggle sa internal. Kaya, character versus self, yung conflict. Now, let's move on. Pwede mo i-pause to para makita yung iba pang examples. Next, yung conflict na external naman. Sabi ko nga, there are 3 types. Yung una, yung character mismo, halimbawa ito, si Ibarra, kalaban ang or kaharap ang isang another character, si Damaso. Kapag character versus nature, kalikasan, nature nga, di ba? So, ito, storm ang hinaharap nung character. And next is society. Sa society, hindi nature ang kalaban, kung hindi grupo
group ang kaharap na society. Mamaya papakita ko. Now, let's go through character versus character. Dito, merong dalawang classmate na nag-argue. So, yung isang classmate, ka-argue niya yung isa pang classmate. So, character versus character. Dito naman, siblings, magkapatid. Kung sino gagamit ng computer. So, dalawa sila mag-argue. So, character versus character. So, pause mo to para mabasa mo yung iba pang examples. Next, yung character versus nature. Ito nga, kalikasan. Ito, ang malalaman mo na character versus nature kasi walang taong involved dun sa kalaban. Example, ito, flood ang kalaban. Galing dun sa rainy season. Dito, typhoon ang problema. Nasira yung kailangan protect yung farm kasi yung typhoon ang sumisira. So, in this case, yung man, kalaban niya, o yung character, kalaban niya, kalikasan or nature. Paki-pause para mabasa mo yung iba. Next is yung character versus society. Ito, yung grupo o community o character o society na kinapapalooban o member si character ang hinaharap niya. Example, student, ito yung character, speaking out against unfair school rules. So, ang community niya dito o society niya yung school. Dito, joining ang community cleanup to fight pollution problem. In this case, si character, ang keyword, yung community niya, ang problema, solution. Ito, against society kasi yung pag-join sa community na para kailangan labanan yung pollution problems. Dito, iisipin mo, parang nature kasi pollution problems. Hindi, kasi ang usapan dito, yung pag-join ng community. Yung purpose para i-fight si pollution problem. Si pollution problem ang problema, pero yung conflict ay kung sasama sa community o hindi. Okay? Next. So, paano malalaman? So, nakita natin yung apat na klase ng conflict. Paano mo mas maintindihan? Meron akong tip para matuto ka sa kahit anong topic na pwede mong gamitin ng AI. Tingnan mo to. Use AI. Una, i-type mo to sa AI. Make sure yung content, yun yung lecture o information na nakuha mo galing sa klase ninyo. Ipapa-explain mo sa AI ng mas madali, simple ng mas madali. Para yung examples niya, mas madali mo maintindihan. Next is, paggawa ka sa kanya ng assessment. Type mo to. Make an assessment to test my understanding. Pwede multiple choice, identification, true or false. Maraming klase yan. Next is, pagkatapos mong paggawa yung activity or yung assessment, hingin mo sa kanya yung answers. Huwag mo muna ihingin yung answers. Sagutan mo muna para malaman mo kung yung answers mo tama. This way, marere-enforce mo within yourself paano i-review ng mas maigi yung material at paano i-test kung naiintindihan mo na at kung ready ka na sa pagharap doon sa assessment na ibibigay sa'yo. Okay? Next. Pag-usapan natin, this time, let's test yung pagkakaintindi mo sa conflict. So, I made two sets. Ito, set A. Same choices, anong i-identify mo kung anong klaseng conflict, yung apat. So, this time, for set A, number 13 to 22 ang isusulat mo. Isusulat mo lang kung character versus character, character versus nature, character versus self, etc. Now, ito yung number 13 to 14. Pause lang kung kailangan. 15 to 16. 17 to 18.
19 to 20, at 21 to 22. So, ilalagay mo yan sa paper or doon sa Google Form kung meron man ibibigay ako. Now, after that, ito yung set B. Same choices, character versus self, character versus nature versus society. This time, sa set B, 1 to 10 ang numbers para ma-distinguish ko kung alin yung sinagutan. So, 1 to 10. Ito yung first set, 1 hanggang 3. 4 and 5. 6 to 8. 9 to 10. Okay? So, pagkatapos, ang sagot dyan, yung, wag mo nang isulat, answers only yung sasagot, ilalagay. Now, let's talk about point of view. Sa point of view, pinag-uusapan natin yung pananaw, kung paano nakikita nung nagkukwento yung story o kung sino nagkukwento. So, kaninong mata nanggagaling or perspective yung kwento na ibinibigay. So, it has 3 kinds. First person, second person, third person. Sa first person, yung nagkukwento, yun mismo ang parang kinukwento niya sa'yo na audience yung story. So, it uses I or we. Gumagamit dito ng me or us. Kasi, ibig sabihin, parte siya ng story na kinukwento niya mismo. In this case, I felt nervous as I walked into the classroom. So, yung nagkukwento, siya mismo ang gumagawa o gumaganap sa kwento. So, ito yung mga examples. Makikita mo merong I, me, we, my, us. Ibig sabihin, siya mismo involved sa kwento. So, you can pause this to read the examples. Next, second person point of view. Pag second person point of view, laging you ang makikita mong marker. Yung nagkukwento, ang kausap niya yung reader mismo. Ikaw na nagbabasa o yung audience na nakikinig o nagbabasa dito sa story. Example, you open the door slowly and see the surprise inside. So here, ikaw yun ang babasa, pinapagawa niya sa'yo yung sinasabi niya. Kausap ka mismo nung nagkukwento. So you'll see here, maraming you. Puro you. You can pause this para basahin yung examples. Next. Third person. Sa third person naman, yung nagkukwento hindi kasama sa story. Kinikwento niya as an outside observer. Example, gagamit siya ng marker na he, she, or they. Look at the examples. Third person, may dalawang klase ng third person. Limited kapag isang character lang ang kinikwento niya at omniscient kapag two or more or all the characters. Dito, sa third person limited, ang focus niya isang tao lang. Dito sa third person omniscient, lahat may perspective siya, lahat ng characters. Now, let's have the examples. Dito, third person limited. She watched the sunset thinking about her family far away. So, her is her at saka she, isang tao lang yan. Next, he felt nervous as he stepped onto the stage. And isa lang din. Next, Maria hoped to do well on her math test. So, ang point of view ng third person limited, isang tao lang siya nakafocus. Now, on the third person omniscient, more than one or all of the characters ang focus. Look at this one. He worried about his homework while she was excited about their field trip. Dito, hindi lang he ang pinag-usapan, meron din isang babae. Next, the teacher, so isang tao, thought the
thought the lesson was going well, but the student were bored. Dito, si teacher at saka si student, di marami, hindi lang isa. Okay, you can look at the rest and then observe yung tao na involved. You can pause this and read the rest. Okay. Next, comprehension check. Sa comprehension check, syempre, check natin kung naintindihan mo na. Magsulat ka ng 1 to 10 sa pad paper and then sulat mo kung aling point of view. Here are the numbers. Ito yung task. Sulat mo yung point of view. Next, ito 1 to 3. So, isusulat mo kung aling point of view. I couldn't stop smiling when I saw my friends waiting. So, anong point of view yan? Next, you walk to the mansion and hear a door creak. Next, number 3, she glanced at the clock, worried that she might be late for the meeting. O, nagbigay na ako ng clue. Answer the rest. Now, here's number 4, 5, and 6. 7, 8, tsaka 9. Tsaka 10. Now, this is the format. Now, pagkatapos mong mapanood itong video, take a screenshot with your name, tapos isend sa GC. Okay? Thank you very much.